At another vlog na naman tayo, chillers. At ang ganda ng umaga, hindi mainit, hindi maulan. Kaya nga pati mga anak ko, tinan nyo naman. Ang aga ding nagsipagising at excited sila lumabas. Pero kilala nila ako, hindi ako papayag na hindi muna maglalamutakan, maglalambingan, maglalampungan. Lapirot doon, lapirat dyan, kagatan, gano'n. At binibigyan ko muna sila ng treats bago ko sila tuluyang palabasin. Yun nga lang, pagkatapos ng treats, yan, tulog. At pumunta na nga ako sa aming laundry area para pinawin yung mga sinampay ko kagabi. Bali mga towels po yan ng mga anak ko at mga basahan namin. Alam niyo naman, kapag may mga for babies ka, malakas ka sa basahan. Kaya nga naman yung dalawang washing machine namin, pinalagay ko na talaga dyan sa likod namin. At meron pa nga kami dalawang washing machine sa taas at plano ko nga rin na ilipat na rin dyan dahil hindi na nga si mama naglalaba doon sa rooftop. Mas okay na rin yun na sa kanila na sila naglalaba dahil delicate sa taas, lalo na sa mga senyor. Hagdanan kasi chillers. Ang kagandahan lang din kapag may time ako kahit papano nakakapagsalang ako ng mga pwede kong labhan. Lalo na yung mga kumot, comforter, na dapat talaga ay sa automatic na washing machine nilalabhan para pakukunin mo, sasampay mo na lang. At nakakatuwa naman tong ulan na to, tinan nyo naman parang snow. Ewan ko ba chillers, habang tumatagal, parang mas feel na feel ko kapag ka umuulan. Tapos may hawak kang kape at nakatanaw sa malayo. Ganun po talaga siguro kapag ka nag-iedad-edad na. Dahil 2 taon na lang, 40 na ako. Hindi na siguro nakakapagtaka. Kaya nga maging sa gawain ng bahay, napapansin ko, iba noon, iba ngayon. Alam mo yung pagiging active mo, yung parang ang bilis mong mapagod. Kaya nga kahit papano, hindi ako nagpapasiro na hindi mag-workout araw-araw. Lalo na ang cardio. Na kahit gaano po ako kabisi, ay binibigyan ko pa rin ng oras yung sarili ko. At isa na nga dyan yung pag-inom ko ng maligamgam na tubig tuwing umaga. Iniiwasan ko yung mga stress chillers kasi hindi naman talaga mawawala sa atin yan. Kaya yung mga anak ko, yung mga alaga ko, hindi pwedeng matutulog ako na walang katabing aso. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, saktong-sakto lang na nilipat na namin yung washing machine sa likod eh. Kasi wala akong gising na hindi sila nakatawa sa akin. Alam mo yun? Yung as in, good morning mama, ganon. Anyways, ganyan po ako tuwing umaga talaga. At isa po talaga sila sa mga nagpaparelax sa akin o nagpapamotivate para sa mga gagawin kong maghapon. Buti na nga lang yung mga anak ko na yan, hindi naglalagas ang mga balahibo, kaya okay lang. Hay nako, ngayon ko nga lang napansin habang ini-edit ko to na ang haba na pala ng oras ko. Minsan talaga yan ang nakakaubos ng oras ko eh. Para kasi nakukonsensya ako na hindi sila hawakan lahat, babatiin, kailangan pantay-pantay, ganun. At after ko nga uminom ng maligamgam na tubig, dumiretso muna ako sa gawaan kasi ililipat na nila itong malaking kahoy na gagawin pong lamesa. Ganyan po ako tuwing umaga kapag umiinom ako ng maligamgam na tubig, pumupunta muna ako sa bumibisita muna ako. Yan dapat ang kaugalian natin, lalo na kung hanap buhay natin na nasa tabi lang ng bahay natin. Hanap buhay muna bago ang lahat. Sobrang bigat ng kahoy na yan, chillers, kaya tingnan nyo naman halos lumalabas na mga ugat-ugat ng mga boys. Pero kung papanuorin mo dito, parang napakabilis lang, parang napakadali lang kasi fina-fast forward ko po. Pero marami pong cut siya, marami silang hinto dyan. Buti nga kahit paano sa awa ng Diyos, wala naman na aksidente sa kanila na baka may maipit, ganyan. Pero paminsan-minsan may nagagalusan. Inilalaban na lang namin chillers kasi ayoko naman kasi na maninipis na kahoy. Dahil yung makakapal nga minsan nagkakaproblema, yung maninipis pa kaya. At nag-segue nga ako dito sa mga ginagawa nila. Reaposte rin naman po ito at napakita ko na ito sa mga nakaraang vlog. At least kahit paano kakalahati na sila sa ginagawa nila. Niretouch na rin po yan, nirepaint na. At beige nga po ang ipinilit na kulay dyan, Monte Carlo letter. At sinisimula na rin balutan yung half moon sofa na i-deliver po namin sa Santo Tomas, Batangas. Pero kahit matapos po yan, baka hindi pa rin po namin ma-deliver yan dahil inaayos pa po yung bahay nila, sir. Nire-retouch pa, kinukondisyon pa para paglagay ng mga furnitures nila ay wala nang maging problema. Nag-aalala nga po ako sa mga ibang kliyente namin dahil ang dami sa kanila na nagkakaproblema ang mga bahay. Kaya nga yung mga ibang mga i-install namin na kurtina hindi namin nagagawa pa dahil nga po inaantabayan na namin yung bahay nila. At ito nga pala po yung center table na pinalitan namin. Ibibigay ko na lang yan kila mama para kahit paano pag pupunta ako sa kanila, ako talaga, meron akong makakapihan. Hindi yan naman talaga yung plano ko na kapag pinalitan namin yung center table namin, kila mama ko ibibigay. Tingnan nyo yung sofa. Sa kanila ko din ibinigay. Ang kagandahan nga din itong center table na to may drawer siya. Ayan o, lalagyan ng anik-anik. Pero yung sofa na yan, pansamantala lang nila yung gagamitin kasi nga, ang gusto nila ay mas maliit lang at light color lang. At ito nga nara na dining set nila ay plano ko nga ipa-upgrade yan at plano ko ring ibenta. Nara puro yan. At nagluluto nga yung kapatid ko dito na Bicol Express, saktong-sakto, magpapaswap ako. Bibigyan ko sila ng ginisang upo. Dahil yun ang ulam namin ngayong tanghali. Kaya kung ang mga anak ninyo ay hindi marunong magpo, pakainin nyo ng upo. Yun lang naman sinasabi sa akin ng mga tita ko noon, nung bata pa ako. Para daw matutong magpo, kailangan kumain ng upo.
Isa kasi yan sa mga paborito kong gulay, chillers. Gisa-gisa lang, okay na sa akin. Lalo na kapag ka nahihilo ka sa biyahe, yan ang hinahanap ko sa mga karinderya. Mas masarap pa nga yung paglalagyan mo ng miswa. Tapos half cook lang, sarap. Dati nga pa nagluluto ako niya, hindi ko tinatanggal ang buto. Pero mas masarap pala pag tinatanggal. At bevergenan ko na nga itong bagong bili ni Habi ng pan. Nag-sale daw kasi kaya bumili siya. At nagisa na nga ako dyan ng sibuyas bawang. At pag ako nagigisa ng sibuyas bawang, hindi ko masyadong hinahalo. Sakto lang. At nilagay ko na nga ang kamatis. Halo-halo lang konti. At dahil nga sa kaka-vlog ko, isunod ko agad yung upo. Na dapat ang sunod dyan, yung hipon. Ako kasi lahat chillers Ako may hawak ng camera, lahat ako. Pero dahil ayokong ma-stress, ayan, tinanggap ko na ang aking pagkakamali. Tiwala lang kayo, masarap din yan pagkatapos maluto. Kahit sa pagluluto, kapag nagkamali ka, dapat may paraan ka para makamove on ka agad. Para makagawa ka agad ng paraan. Tingnan mo bandang huli, sasarap din yan. Tararan! Oh, ang ganda ng takip, pang mayaman. Ang bango, chillers, kung kayo nandyan. Sabi ko naman sa inyo, tiwala lang yan. Ang dami ko kayo nakain dyan. At bumaba nga ulit ako at tinilang ko naman itong sofa na kasama ng mga dining chairs na pinare-reupholstery. Nara din po yan. Alam niyo po ba sa mga ginagawa namin project, dyan ako nasa challenge sa mga nire-reupholstery. Yung makikita mo yung before and after, nakakagigil. Lalo na yung sirang-sira na parang relasyon nyo, pero naayos din. At nung maayos at makamove on, mas lalong gumanda, mas lalong naging matatag, lalong naging matibay. Ganon! We, patawa-tawa ka dyan, tinatamaan ka, no? Relate ka, no? Sabi ko sa inyo hindi lang sa relasyon, maging sa bagay. Yung mga nasasakta na ape, kapag yan nag-ayos, gugulat ka talaga. Kaya nga sabi ko sa inyo, huwag yung pababayaan, maparelasyon, mapagamit. Huwag niyong ilalet ko basta-basta. May paraan dyan. At kinahaponan nga may dumating na naman na isang bangko na ire-reupholstery po namin. Pero sample lang po yan. Marami po yan. 4 yan. At nagpagawa na po sila ng sopa sa amin. At na-deliver na namin nung nakaraan. At ito na nga yung kinaumagahan. Another vlog po ulit tayo. At isa ito sa mga gusto kong ginagawa pagising ko sa umaga din. Yung pagbubukas ng bintana. Para sumingaw ang dapat sumingaw. At agad ko nga rin inaayos yung pinaghigaan ko. Mga kumot. Tinutupi ko kaagad yan. Ayoko nang pinapatagal chillers kasi feeling ko babaho. Minsan nga kapag katirik na tirik yung araw, isinasampay ko pa yan sa bintana namin para mainitan. At kagaya nga na sinabi ko sa inyo kahapon, ganyan ako tubing umaga, lambing-lambing muna sa mga babies ko. Isa yan sa mga nagpapaabala sa akin, bukod sa cellphone. At sana ganyan din kayo chillers na pagkagising nyo sa umaga, tupiin nyo agad yung hinigaan nyo, hindi para kayo sawa. At dumiretso nga muna agad ako sa likod para tingnan yung mga nakasalang ko pang nilabhan ko kagabi. Kaya nagkagandahan kapag ka-automatic ang washing machine mo, marami kang magagawa, iwanan mo lang talaga siya. Alam niya na yung gagawin niya. Kaya nga pala dalawa yung washing machine namin dyan. Yung isa sa mga comforter, kumot, at yung isa naman po para sa mga basahan. At dahil nga makibasahan kami, ayan, naubos na agad yung powder ko. Malakas kasi ako sa powder chillers, lalo na kapag kumot ang basahan ang nilalabhan. At alam niyo ba, natutuwa ako kapag ganyan na ginagawa ko sa pang-araw-araw. Kasi alam niyo yung feel ko yung pagiging nanay ko. Nakatulad ko po kasi nagbi-business, halos wala na po talaga akong time sa ganyan. Buti na lang kaya paano yung mga bahay ng kliyente ko ay inaayos pa at kinukondisyon, kaya nagkaroon ako ng time. Pero hindi po palaging ganyan, halos minsan 2 days lang, nabakante ka. Inuubos ko talaga yung oras ko sa bahay, sa sarili ko, at sa mga alaga kong aso, pusa. Siyempre sa gabi, sa family ko, nagbabanding-banding kami. At ayan na nga yung kusina, hinihintay na ako at magluluto po ako ng sinabawang tambako na lalagyan ko ng maraming kamatis. Pero dahil paborito namin na dalaga ang paa ng manok, ayan, parang mamayang gabi namin kakainin mag-ina. At nag-request din yung anak ko na magluto daw ako ng fried chicken. At binilhan din siya ng daddy niya ng suha dahil paborito niya yan. At mabibinyagan na nga namin to, binigay ng ninang ko na galing Romblo na dikdikan ng bawang. At gumawa nga pala ako ng juice, celery, cucumber, mansanas, kinakatas ko yun at yun ang iniinom ko bago kami kumain tanghalian. Kadalasan nagluluto talaga dyan si Habi, pero may ginagawa kasi siya kaya ako na lang muna ang nag-aasikaso. Dahil sabi ko nga sa inyo, pagbubunga nga is the key para sundin agad kayo ng mga asawa nyo. Kasi ito, tagal ko nang sinabi sa kanya na i-retouch niya yan. Pero ngayon kahit paano, magagawa na. Kaya sa mga nagpapagawa ng bahay, hindi na po bago yung pag-i-retouch ng bahay talaga, lalo na ang pintura. Normal na po yan. As in, pinapalagyan ko lang sa kanya dyan yung mga part na talagang mapamapa na. Pero itong sa mga ibang part, hindi ko na pinapa-retouch kasi plano ko po lalagyan na lang yan ng mga sticker na mabibili sa Shopee. Abangan nyo po yan sa vlog ko. Mga tipid tips para sa retouch ng bahay. At ito nga isa sa mga pinanggigigilan ko talaga na ma-retouch. Ayan o, tingnan nyo naman, nangungutim-tim na yung ibabaw na yan ng cabinet na yan dyan. Cabinet drawer pala. Kung tutuusin naman talaga dapat lahat na i-retouch yung bahay namin Kasi naka-skim coat yan, wala pa naman talagang pintura. 2 years na. Sinabi ko kasi kay Habi, hindi naman po pwedeng puro ka nalang business. Kaya paano bigyan mo ng oras yung bahay. Sabi ko nga sa kanya, tutulungan ko siya pero ayaw naman niya, kaya naman daw niya.
May amoy po kasi yung pintura. Pero ang sa akin kasi, matapos sana kaagad. Kasi kung siya lahat ang gagawa, baka kailan na naman matapos, putol-putol. Mag-iingay na naman ako, chillers. Dahil tayong mga nanay, lalo na katulad ko na maraming stress sa buhay, tahanan talaga natin, yung room natin, yung higaan natin na magkakapagparelax sa atin ng totoo. Lalo na kapag pagod na pagod ka sa trabaho. After nga namin kumain, nakapaghugas na rin ako ng pinggan dyan. Naupo muna ako at pinapanood ko muna si Habi sa ginagawa niya. At itong part na to ng likod ng drawer, tingnan nyo naman oh. Nakakagigil. Kaya kayo, kung mayroon kayong budget kahit papano, pagka may mga kailangan na i-retouch sa bahay ninyo, i-retouch nyo na. Huwag nyo nang palakihin pa kasi ganun din lalaki rin ang gastos nyo. Kami talaga hindi lang namin halos nabigyan ng oras dahil sobrang busy nga sa business. Ang sarap sa pakiramdam, chillers, na kahit paano nagkakaroon tayo ng time sa tahanan natin. Yan kasi ang pinakang lugar natin kumbaga lungga natin. At ang tahanan ay isa sa mga dahilan kung bakit po tayo ay naghahanap buhay bukod sa pagkain. So sa mga gusto pong umorder, nasa screen lang po ninyo ang aming contact number. At maraming salamat po sa panonood. Subscribe ka na!